Okay, ngayon gagawa na tayo ng business portfolio para makagawa na tayo or makapag-launch na tayo ng ads dito sa Meta or sa Facebook. Kasi kailangan na meron tayong business portfolio para hindi tayo sa ating personal account magra-run ng ads. Suggestion namin, pag tayo ay magra-run ng ads, sa umpisa pa lang, doon na tayo agad sa business portfolio. So halimbawa, ang unang step natin ay pupunta tayo sa business.facebook.com. Ito, halimbawa, business.facebook.com. I-paste nyo lang yan sa inyong mga browser, business.facebook.com. Tapos, yan, ito na yung makikita ninyo. Make sure na nakalagin na kayo before kayo pumunta ng business.facebook.com, nakapag-login na po kayo sa inyong mga personal account. Ayan. Tapos, ito na yung lalabas kapag pumunta kayo sa business.facebook.com. So, sa example ko, meron na kasi akong Facebook page sa Facebook account ko, kaya nag-reflect na siya agad. Ayan, ito Organo Health Store. Now, ito po yung itsura ng Meta Business Suite. Wala pa tayo sa business portfolio. Sa page pa lang ito. Dito natin minamanage yung ating mga pages. So for example, andito rin yung inbox kung meron tayong ire-replyan. Nandiyan yung homepage, yung content, kapag tayo ay pwede mag-upload, saka scheduled post, planner, and then marami pang ibang mga tools na pwede nyo magamit dito. Pero focus lang muna tayo sa pag-create ng business portfolio. Huwag po kayong malilito kasi meron din dito nakalagay na Ads Manager. So pag ito po yung pinili natin, yung Ads Manager, at dyan tayo nag-run ng ads, hindi tayo mako-connect sa business portfolio. Magra-run yan sa ating, halimbawa, sa ating business or a personal account, personal ad account, hindi po sa business portfolio. Kaya pansinin niyo, ang lumabas dito na uh, ad account is sa aking personal or sa aking Facebook account, hindi po sa business portfolio kasi wala pa akong business portfolio. Malinaw po 'yun Kaya kapag nakakita kayo dito ng Ads Manager, nakakonect yan sa Facebook account ninyo, hindi sa business portfolio. So para makapag-create tayo ng business portfolio, balik tayo example sa home, close natin ito. I-click nyo lang po yung page name ninyo, yung Organo Health Store. Sa example ko sa left side. Lalabas dyan yung Facebook account kung saan nakakonect yung mga page at dyan din natin i-connect yung ating business portfolio. So click lang po natin create a business portfolio. So, sa business portfolio name, halimbawa, gawa lang tayo dito ng pangalan na gusto nating i-name or related sa business natin. Like halimbawa, lagay ko rito is Organo Business. Ayan. So, my first name, halimbawa, Chester, and then Rosales. And then sa business email, make sure guys na active yung ating mga email kasi dyan mag-email sa atin si business suite or si business portfolio. Kung kailangan niya ng mga verification code, dyan po i-email yung mga code para ma-verify natin yung ating email or yung ating account. And then once okay na, click lang natin yung create. Diba? Ganun lang po kasimple, no? Business.facebook.com and then create business portfolio. So, yan. What do you want to add into this business portfolio? So, since meron ako dito ang existing na page, sinasuggest niya na i-connect ko na yung mga page na yan. For example, itong Organo Health Store, i-connect ko na siya dito sa Organo Business na portfolio ko. Yan. So, add Facebook pages and Instagram account kung meron. And then, pwede pa tayo mag-edit mamaya. Pero for now, click na muna natin yung next. Or pwede nyo rin i-skip yun. Okay? Dito, pwede rin tayo mag-add ng another person by email. So, mahalaga rin ito guys Halimbawa, meron kang secondary email, pwede mo siyang i-add dito para in case na hindi mo na ma-login or ma-disable yung first na account, Facebook account na ginamit mo, yung first email mo, is meron pa rin tayong backup na account or Facebook account na pwede ma-access itong business portfolio na ito. So pwede siyang employee lang or pwede mo siyang bigyan ng full control. Kung ikaw lang din yung may-ari ng email or Facebook account, bigyan mo ng full control para
kahit anong Facebook yung na-login mo, meron kang full control. Ayan, so pwede natin i-next muna ito. Okay, ayan na. Then, confirm. Pwede nyo pong skip to guys ha. Confirm lang natin agad. Ayan, after natin ma-confirm, maklik yung confirm, dito na tayo napunta. Meron na tayong business portfolio. Yung pangalan ay Organo Business. So, ang first step na kailangan natin gawin, so para ma-verify, ayan, i-click doon ulit tayo sa Meta Business Suite sa left side. O napansin nyo, kanina pangalan ko lang yung meron. Ngayon, meron na tayong business portfolio, Organo Business. Pero, zero pa yung ating business assets. So, kailangan natin siyang i-edit pa yung settings or i-connect pa yung mga kailangan i-connect. Like for example, ayan, ano ba, andito na tayo sa, i-click lang po natin yung Organo Business, yung portfolio natin. So, make sure na sa settings tayo. Halimbawa, sa settings, click po natin yan. O yung unang lalabas, halimbawa, sa business info, kung meron kayong kailangan i-edit dyan, like nagkamali kayo sa pangalan, pwede nyo pong i-edit ulit. And then your address. So for this example, dahil bago pa lang yung ating portfolio, isa pa lang yung ad account natin na pwedeng i-create. Yung ad account, mamaya malalaman nyo kung para saan yan. Yan. So confirm email address. O para ma-fully verified yung ating email address, ilagay lang natin yung resend email. Or kung meron kayong natanggap na email ko or code sa email niyo, pwede niyo siyang or i-link, pwede niyo siyang i-click na yon para i-verify. Check niyo lang po yung inyong mga email address na nilagay, nandoon na yung instruction paano i-verify yung mga email address ninyo. So, once na tapos tayo sa business info, punta naman tayo ngayon sa users, itong users. Make sure na kahit bago pa lang yung inyong business portfolio, maglagay na po tayo agad ng tao, another user na may full control. But make sure na ikaw rin yung may-ari. Again, sabi ko kanina, for safety purposes, if ma-disable yung first na Facebook ninyo, meron ka pa ulit another Facebook na may full control sa business portfolio na ito. So, paano tayo mag-i-invite? Click invite people and ilagay nyo yung email address. Like for example, ako, chesterrosales31 gmail.com. Ayan. So, assign up next. Pwedeng ilagay nyo yung full control, manage, advanced option. Pwede nyo ilagay din yung finance. Dahil ikaw rin naman yan. Next. So, piliin natin kung ano yung asset na meron tayo. Pero sa example ko kasi, dahil bago pa lang ito, wala pa akong asset na na-connect. Pero dapat lalabas yan dyan. And then, next lang. Tapos, submit lang natin yan. Okay? So, hindi ko muna siya itutuloy kasi example lang ito. Partners, wala na. Doon lang tayo sa people may ilalagay. And then pages. Ayan. Diyan tayo ko-connect ng page. Ito yung isa sa mga asset na pwede nating ibigyan ng access yung second Facebook natin. Di ba kanina zero yung asset and wala tayong may assign na asset dahil wala pa tayong kino-connect na page. So pwede nyo muna unahin pala ito before kayo mag-add ng people para mag-reflect na siya. So pag nasa page na tayo, click lang yung add. Kung meron na kayong existing na Facebook page, pwede kayong i-connect dito. Or kung gagawa pa lang kayo ng bago, create a new Facebook page, ito yung piliin ninyo. So dahil meron tayong existing, i-click lang natin yan. Tapos, Organo Health Store. Since tayo yung may-ari niyan, automatic is ma-approve na siya. Review people. Next. I agree. Click lang yung agree. Checkbox. Add page. Okay, so check your email. Meron lang tayong code na marireceive. Continue. And then, done. Done na tayo. Okay, so meron na tayong page na asset. Now, doon naman tayo sa add accounts. Sa add accounts, dahil wala pa tayo, bago pa lang ito, so no add accounts added pa. So ulitin ko lang, ang add account, dyan po tayo gagawa ng ads. Sa business portfolio, ito lang po yung parang nagmamanage ng ating mga assets. Pero kapag tayo ay mag-run ng ads, sa ad account po tayo pupunta.
So kailangan meron tayong add account. Click the button, yung add button na blue. And then, kung meron na kayo existing o magre-request pa lang kayo sa iba, sa ibang business portfolio, pero since wala pa, gusto ko gagawa ako ng bago. Create a new add account. And then add account name, Organo, add. So, time zone, make sure na tama yung time zone para pa nag-set tayo ng time kung kailan mag-o-open yung ating mga ads is tama or accurate din. So, doon tayo sa +8. Hanapin natin yung +8 na time zone natin sa Pilipinas. Okay, ayan. So, pinakamalapit sa atin, or ito na, meron pala dito, Asia Manila. Currency, dapat make sure na tama po ito kasi pag mali yung currency, magiging dollar yan, mahirapan kayong mag-compute. So, tayo ay PHP, Philippine Peso. Okay, then click po natin yung next. Usage, this ad account will be used for my business. Next, the ad account will be created and added to the Organo business. Ayan, I agree, check, create ad account. Ayan, so would you like to add payment info for the account? Ayan, pwede ngayon or pwedeng mamaya na. Done na muna natin ito. So meron na tayong page, meron na rin tayong add account. Okay? So yung iba rito, hindi mo natin kailangan lagyan. Yun yung pinakamahalaga, pages and add account. Tapos sa billing payments. Sa billing payments, sa bandang ibaba, scroll lang tayo guys, Nasa accounts tayo. Punta tayo sa billing and payments. Once na kinlik niyo yung billing and payments, redirect tayo sa new window o new tab. Ayan. So, pwede na tayong mag-add ng payment method dito. Okay? So, mag-add na tayo ng payment method. Ito rin yung kanina. Pero kung sakali naman kasing na-close nyo yun, ito yung pwede nyong puntahan para mag-add ng payment method. Okay? So, ako, para sa akin, mas gusto kong mag-add ng payment method sa loob ng business portfolio. So, dalawa kasi yung option. Pwede kayong mag-add ng card doon sa mismong ad account ninyo, pero naka-connect lang siya sa ad account. Hindi nyo siya pwedeng magamit kung gagawa ulit kayo ng panibagong ad account. Kasi sa future, sa susunod, pwede kayong gumawa ng multiple ad account. Pero sa training na ito, sa video na ito, isa lang yung ating pwedeng gawin kasi bago pa lang. Pero pag tumagal na kayo sa inyong business portfolio, pwede na kayong mag-add or gumawa ng mga panibagong ad account. Kaya dapat, yung payment method ninyo is nakakonect doon sa mismong business portfolio para dumating man yung time na marami kayong ad account, isang card na lang yung ginagamit para sa lahat ng ad account na yon. Okay? So ngayon, ito yung ad account sa baba. Pero itong ad account, pwede tayong mag-add dyan. Pero sa example ko rito, para sa akin, maglalagay ako ng card sa business payment method. Yan. Add natin yan. Assign to myself. Next. Tapos, currency. Philippine Peso. Next. Then, lagay na natin dyan yung ating mga card details. Name ng card, card number, yung expiration date, saka yung CVV number, yung code na nasa likod ng inyong mga card. Then, click po natin yung save. Ganun lang kadali. Tapos, makikita nyo naman dyan yung status kung okay ba yung card na inilagay po ninyo. So, para may idea kayo kung anong mga card yung mga pwede nyo ilagay, o kung meron kayong debit or credit card, mas okay po yun, credit card. Pero kung wala, may mga virtual card naman na pwede nyong gamitin or mag-apply po kayo like sa Maya or sa GCash at marami pang iba. Pwede nyo rin siyang i-connect dito sa payment method na ito. Okay? Now, na meron na tayong page, meron na rin tayong payment method, meron na rin tayong ad account. So, ano yung next natin? Ang next na natin is, balik tayo dun sa people, yung kaninang ginawa natin. Bakit? Para may assign na natin yung mga assets. Like halimbawa, kanina, balik tayo sa step na to. Ayan, next. Assign access, full control. Pwedeng, ayan, manage sa finance.
Select business asset. O, nandyan na. Yung page at yung ad account na ginawa natin. O, di ba? Nakita ninyo? Confirm selection. So, partial access or full control. Everything. Kasi ako rin naman, si Chester Rosales, yung second email ko. Para, ulitin ko lang, for security purposes, dalawang Facebook account ko yung may access sa business portfolio na ito as my backup. Ganon din sa page, full control. Sa ad account, full control din. Then, click next. O, tapos, review. Then, click nyo na po yung invite with two asset. Tapos, makaka-receive na siya ng notification or ng email na pwede niyang i-accept na ina-assign siya sa business portfolio na ito. So, dahil example lang, close ko lang ulit ito. Ayan, so meron tayong business portfolio. Nakapag-set up na rin tayo ng user o additional people or admin. Meron na tayong page, may ad account na tayo. Data sources, ito yung sa Pixel, sa website, di mo na kailangan yan. Billing payments, yung kaninang ginawa natin, napakahalaga niyan. And then, business asset, diyan nyo na makikita yung listahan ng mga assets ninyo sa business assets. And then, ad account settings, kung meron kayong gustong i-add or i-baguhin sa settings ng inyong mga ad account, like, ganoon din kanina, mag-add kayo ng billing payment, account control, i-rename nyo siya. O, dito yan sa add account settings. Language settings or English tayo, okay lang naman yan. So far, yun lang po yung kailangan nating i-edit sa settings ng ating business portfolio at ready na po tayo mag-run ng ads. So in this example, punta na tayo sa Ads Manager using our business portfolio. Pwedeng account overview o campaigns tayo. Tingnan natin. Sa campaigns, ayan na. O, di ba? Ito na po yung Ads Manager natin using our ad account na ginawa under our business portfolio. Organo Business, ang portfolio, at meron tayong ad account na Organo Ad under this business portfolio. So, pwede na tayo dyang mag-create ng ads at sundan nyo na yung ating mga next video kung paano maglo-launch ng first ads ninyo.